Giniit din ni Marcoleta na hindi umano walkout ang tamang remedyo. Ayan, sabi niya hindi ganoon ang remedyo ng parliamentary body. Hindi po ganoon, kailangang harapan po 'yun. Tapatan po ng pagpapaliwanagan. Nakikinig po sila, malalaman po ng taong bayan kung sino yung mas may kakayahan na sa paninindigan. Yun yung kanyang gustong sabihin. Yan po yung importante bilang senador. Handa kang ipagtanggol yung mga paniniwala mo. Hindi po, ang ginagawa po ng minority, nag-walk out sila, ayaw po nila makipagdebate dahil wala silang kakayahang makipagdebate, tapos magsasalita po sila sa media na hindi po sila mako-question. Yan yung ginagawa nila ngayon. Lahat ng argument nila nasa media. Ang problema ninyo, hindi lang naman ang media ang pinagkukunan ng impormasyon ngayon. May panabla rin po. Lahat ng sasabihin nyo sa media, sasagutin naman naming mga vlogger. Ganyan po ka-importante ngayon yung mga katulad naming political vloggers. Kasi hindi po natatapos sa media yung kanila, wala kaming access sa kanila eh. Pero may access kami pag nilabas nila yan sa media at kaya namin banatan sila dahil nilabas nyo sa media, hindi na nakaharap sila Marcoleta, hindi na kayo mababanatan. Pero instantly, kaya namin silang birahin yung mga pinagsasabi nila. At ito yung ginagawa natin araw-araw. Kaya maraming salamat po sa inyo na nanonood sa amin, pinapakalat itong mga impormasyon na pagkontra naman sa impormasyon nila through media. Totoo po yan. Lahat po ngayon, battle of propaganda. Propaganda nila versus propaganda natin. Pero ang tanong dyan, sino ang naroon sa katotohanan? Kaya pinos ni, katulad po nito, sa post po ni Erwin Tulfo, pinos niya po sa FB page niya, yung walkout. Siguro, ang purpose nila na pagpo-post ng kanilang walkout, para ipakita sa taong bayan na ganun. Pero ano po ang epekto? Baliktad po eh. No? Nung pinost niya po yung walkout, ito po yung update. Pinagtawanan po ng mga Pilipino. Alam niyo yun? Meron na pong so far, ito po ang update dito sa paano ba nakikita yung mga tawa rito. Ito. So yung 92,000 po ang haha. Pinagtatawanan po yung kanilang walkout. Yung thumbs up naman po ay 18,000 at yung heart ay 11,000. So kung akala po ni Erwin Tulfo at ng minority, kasi pinosto kay Erwin Tulfo eh. Kung akala po nila, nagmumukha po silang mga bayani sa ginawa nilang walkout, ang layo po. Pinagtatawanan kayo ng netizens, hindi po kayo hinahangaan. Dapat mas marami yung likes kaysa sa mga heart, kaysa sa haha. Yan yung sinasabi natin, may bawi ang mga taong bayan. Bagamat panalo kayo sa media, ano ba naman yung media sa atin? Hindi ba? Wala naman po yan eh. At pagalingan lang po. Wag na tayo wag na tayo magyabang. Nakakahiya naman sabihin na, putya, walang panama sa atin yung mga taga-media na yan. Sikat lang sila. Pero kung sa argumentong maleta lang meron yung mga yan eh. Nakakatawa kasi pinagtatawanan kayo ng netizen. Yung akala ninyo ang ganda-ganda ng inyong ganda ng forma eh. Galit. Halos sabay-sabay. Nag-walk out. Ang ganda ng picture.
Na akala mo talaga ano, pagdating ng pinost niya sa sarili niya pang, page, nakakahiya dahil mas marami yung, nagtawa kaysa dito sa nag-thumbs up. O yan po ang bawi ng netizen sa inyo. Okay, tignan niyo 'to. Etong sinabi ni ano, ni Erwin Tulfo, 16 of us are not lawyers. Senator Erwin Tulfo criticized Senator Rodante Marcoleta's remarks, questioning Risa Ontiveros' legal background, saying the comments amounted to an ad hominem. Ito ang sinabi niya, do you think sina Camille at Mark Villar hindi tinamaan? Sina Bongo, Robin Padilla hindi tinamaan? Jinggoy, Joel Villanueva, 16 of us are not lawyers. Tanong ko lang sa inyo, mga viewers, ilan ang umangal sa 16? Ikaw lang, Erwin, tsaka si Hontiveros. Ano ibig sabihin? Nasaktan kayo. Bakit kayo nasaktan? Ulitin ko na. Ito yung topic ko kagabi. Pero i-reiterate ko lang. Kasi kayo ni Hontiveros naggagaling-galingan. Yung mga hindi naggagaling-galingan, yung normal lang sila. Senador kami, gumagawa kami ng batas kahit hindi kami abogado. Hindi sila nasasaktan. Kayo ni Risa Ontiveros kakaiba. Kasi pinoproject nyo na pinakamagaling kayo. Isa kayo sa mga magagaling na senador of all time. Sa projection nyo sa utak nyo. Ang husay nyo sa utak nyo lang eh. Di ba? Ang husay nyo ni Ontiveros, parehong nasa utak nyo lang dalawa. Ibig sabihin, kaya kayo nasasaktan. Ako, may magsabi sa akin, Badong, hindi ka naman magaling mag-vlog eh. Kasi hindi ka abogado. Wala akong pakialam. Alam ko na ako, nakakapag-deliver ako rito sa aking vlog. Wala akong pakialam. Sa madaling salita, mga kapatid, kaya kayo nasasaktan kasi nagdudunong-dunungan kayo tapos pinamukha sa inyo yung kakulangan ninyo. Bakit masasaktan yung magkapatid na Villar? Bilyonaryo sila. Bakit masasaktan si Robin Padilla? Box office, yung dati niyang pinanggalingan, siya na ang pinakamagaling dun. Naranasan niya na maging box office star at naranasan niya maging best actor. Ewan ko kung naging best actor. Hinulaan ko lang. Okay. Ikaw, Erwin Tulfo, naranasan mo bang ituring na pinakamagaling na broadcaster? Kahilera mo ba si Mike Enriquez, sila Noli De Castro, sila Ted Pailon, sila Corina Sanchez, Jessica Soho, at saka si Mel Chanco? Kahilera mo ba yung mga yan? Hindi, di ba? Kaya lagi kang ganun. Lumalabas sa bibig mo yung mga insiguridad mo. Isa pa tong insiguridad.